nasa linya na po ng ating komunikasyon. Mapalad po tayo at muli tayong pinaunlakan na makapanem ngayong hapong ito. Ginoong Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Sir Basas, magandang hapon pong muli. Good afternoon. Welcome po sa Issue ng Bayan with Lisa Eden Jerome. Yes, Hi, Mr. sir. Lisa, magandang hapon po, no, Sir Ed, sa ating panauhin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito pong nangyaring insidente dyan sa Zamboanga. No? Mga partners talaga namang nakakagulat. Ayan, panibagong kaso ng insidente. 2 po yung namatay dyan sa Zamboanga. No? At kasabay rin yan, Sir Bencho, ang pahayag no, ni Yusek Claire Castro na yung mga guro daw po, sila pa yung nagtuturo ng kawalang galang at modo no, sa mga Nakaka-hurt estudyante. naman yun. Then, ayaw niya ring humingi ng apology. Kasi ayaw niya nga, mag-sorry. kami ni Ed, nagtuturo kami. Oo. Tsaka magulang ko, mga teacher eh. Oo. Yes, ano pa masasabi niyo dyan, Sir Benjo? Well, una, doon muna tayo sa, kumbaga, more important matter, which is the safety, no, of our schools. And of course, yung issue nga ng violence, school violence, no, na umabot na ngayon dito sa mga shootings. Dati, ang violence na alam natin, nagsuntukan yung bata, di ba? Worse na yung nagsaksakan, ano? Correct. Pero ngayon, meron na tayong, yung isang normal, no, na usual, I mean, ano, na nangyayari sa Amerika, nangyari na sa atin twice in a row, no? Yeah, totoo. 2 buwan lang ang pagitan, ano po, Yeah, no? una sa Tacloban. Nakakalungkot po, no? Kaya this really calls, no, for a wider discussion, no, of experts, no, and our stakeholders, no. So what we need is a whole of society approach, no, to to discuss this matter, no, and to look and to seek for a solution po, no, dito po, no. At yun po yung aming gusto ngayong dalahin, ano, kasi ano to no, as I have mentioned, no, before, no, this is a very complex issue, no. Wala tayong pwedeng i-identify na iisang dahilan kung bakit nagkaganito, no. Maraming factors, no, yung pwede nating masabi, no, kung bakit may mga ganito po sa atin ngayon, ano. And at the same time, wala din naman tayong pwedeng i-offer, no, na single, no, solution po, no, para dito, para masolusyonan po natin ito. Kaya ako sinasabing complex ano yung mga kasi factors na yun, yung, Sir Benjo, na binabanggit mo? Yes, no, opo, no. Well, una, hindi po ito problema lamang ng eskwelahan. No, hindi ito problema lamang ng school. 'Di ba? Kaya medyo na hindi kami kampante, no, dun sa lumalabas ng mga binabanggit na solusyon na kinakailangan ay magkaroon ng mga security guard yung schools, no, magkaroon ng mga metal detector, mga body scanner, no, magkaroon ng mga guidance counselors. Lahat po yan tama. Lahat po yan tama, no. Pero school pa lang yan. School pa lang yung tinitignan natin dyan, ano. How about yung community? Diba? How about yung influence ng community, no? Yeah. At yung social media, influence ng social media, no? Yung influence ng pamilya, no? Lahat po yan, ano? These factors, no? All of these factors, no, really count, no? Yung ating mass media, diba? Yung ating mga simbahan, ano po, no? Yung ating bagit ko na komunidad, and most especially of course gobyerno, no. Ano yung mga policies, no, na pinatutupad, no, ginagawa ng ating gobyerno. So ibig sabihin, ganun ka-complex, no, yung usapin, no. Kaya yung solution po diyan ay yun din, pagsasama-sama, no, ng lahat-lahat ng agencies, lahat-lahat ng mga institutions, no, na may kinalaman dito sa paghubog sa mga bata at hindi school lang, no. And if I may, that would lead me, no, to that controversial remarks, no, of Yusek Claire Castro, which is part of your question na Ma'am Lisa, di ba? Nagulat kami dyan. I mean, ang tinatanong, bakit nangyari, anong masabi ng palasyo doon sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga, di ba? Yes. And one of her clearer, no, responses, no, is ito, no, dahil daw may mga ilang teacher, so kahit pa sinabi niya yung qualifier na iba, may mga ibang teacher na nagtuturo sa mga bata para maging walang modo. No? And
that doesn't sit well, no, with us, no, among our teachers, syempre, di ba? Oo. Kung baga tinatanong sa'yo, ano nangyari, magtuturo ka sa iba, Yeah. di ba? And you have the power, you have the position, no? You are, no, powerful enough, di ba? Being one of the closest person, ano, to the president, the spokesperson of the president, of the most powerful person in our country. Yes. Pero kung sagot mo yun, di ba, parang hindi yata yan tama, di ba? Tapos kayo, nung nagpaliwanag siya, naglinaw siya, of course, no, he did not apologize, di ba? Pangalawa, hindi niya rin sinabi na may pagkakamali siya. Ibinigay niya pa rin sa mga taong nakarinig yung pagkakamali. Hindi ko ako naintindihan therefore may problema kayo. Hindi kayo marunong umintindi. Di ba? Para sa kanya, that is just a matter of misinterpretation. Matter of misunderstanding. No. Napakalinaw po niyan. Hindi yan matter of misunderstanding. Yeah. This is not misunderstood. Understand you. So, we understood actually. Diba? Kaya nga kami nag-react dahil ang sinasabi mo, no, may problema sa pamamaril, diba? Ang isang reason ay tinuturuan kasi ng ilang mga teacher yung bata. Well, tingnan natin yung cases sa sinasabi niya, no? And she actually, no, she actually clarified that. May tinuturo siya na dalawang reason. Yung late, na teacher na yung bata ay gumawa ng content itong teacher, hindi niya namamalaman kung bakit naman ganun yung content niya, di ba? Na pinadescribe yung presidente, one of the descriptions is bangag. Di ba? Which is wrong para sa akin, di ba? Kasi kahit ayaw mo sa presidente, huwag mo idama yung mga bata, di ba? Hindi yan critical thinking, hindi ka nagtuturo ng critical thinking, di ba? Pangalawa, yung sa Kalinan, sa Davao. Tinatawag ng mga bata yung presidente habang papalipad yung chopper na bangag, yawa, parang meron pang mamatay ka na or whatever, di ba? O yun, hindi natin alam yun kung ano yung circumstances doon, di ba? Pero ang sinasabi ngayon ni Yusek Clear, parang teacher daw yung nagturo, no? O parang something to that effect, hindi ganun ka-eksakto. Pero based daw sa investigation ay lumalabas teacher yung may kasalanan, whichever, di ba? Ngayon, kung yun palang dalawang instances na yon, dalawang cases na yon, ang yung tinutukoy, bakit i-explain mo yung ano? Kasuhan mo yung ifay na sige. Kasuhan or whatever. Sir, Patapos ito kahit meron tayong system, di ba? Hindi namin kukonsintihin yung mga tayo kasi na di ba? Doon so and Davao City na ituro no, dahil ang kasalanan na ito ay kasalanan ng mga teacher. Lumalabas ganun po yan ang logic, no? Hindi po kami hindi nakakaintindi. Logical po. No, logical po yung binabanggit ni Auntie Claire, no? Tapos wala namang kaugnayan yung dalawang incident na yun doon sa Zamboanga incident, di ba? Doon sa pamamaril ng bata. And yet yun yung napili niya na excuse. And that is a lame excuse. No? Scapegoat. Kumukuha lamang siya ng masisisi, which is wrong para sa amin. Sige po, I'm sorry. No, that's all I want to say. Thank you po. okay, so having said that, Ginoong Benjo Basas, ipinagpapalagay niyo po ba na yung statement ni spokesperson na Claire Castro ay isang national issue na pwede niyang idikit doon? I mean national security issue. Well, I don't think no na yung binabanggit niya na yan ano na yung dalawang cases na yan, I don't think that it is a national security issue. Diba? Kasi kung base doon sa investigation ano ay nagkakatuwaan ano, it's not a national security issue. Diba? Baka mas cultural pa yan ano, baka mas bakit nagiging ganito or baka mas partisan politics issue pa yan.
Oo. But it's never a national security issue. Kasi wala akong makita na elements dyan ng national security. Okay. Diba? Yung mga mas marami pa nga yan na nakikita natin pero hindi sa mga teacher galing. Oo. Mas marami yan. Mas marami po yan. Binabantaan nga yung presidente, di ba? And at the same rin naman po, nagbabanta rin naman yung mga kalaban ni President Bongbong sa mga yung mga fans ni President Bongbong sa mga kalaban naman niya, di ba? May mga ganun po. Yeah. O sa ganyan pong mga pahayag ni Ayusek Claire, no? Ano po ang plano nyo? Dahil sabi niya Yeah. nga, hindi siya mangingi ng sorry. So ano po ang Hindi ko plano po- ng inyong coalition? Well, kami po, hindi naman natin po, kami, kung babaybayin po ninyo yung mga nakalipas na araw, di ba? We never ask her, to make an apology. Okay. So, para sa amin po, yung pag-apologize ay isang personal na desisyon ng isang tao. Di ba? O kaya baka ng mga ma-influensya sa kanya. Kasi ayaw naman namin, nakita namin kung gaano siya katigas eh. Di ba? Sinasabi niya na wala akong Yeah. kasalanan. Totoo. Dalawang bagay, Ma'am Lisa, sabihin natin ganito, bakit ba tayo nag-apologize? Di ba? Una, kapag ka inamin natin na meron May tayong kasalanan. pagkakamali. Oo. Di ba? We recognize our Yeah. fault. Di ba? Pangalawa, kung kahit hindi tayo nagkamali, unintentionally, may nasaktan tayo. Di ba? Yes, tama. Present po yan. Present po yan. Dito po. At least yung isa dyan. Pero si Antique, hindi niya inamin eh. Nanindigan siya na wala siyang mali. Oo. Therefore, wala siyang dapat ipag-sorry. Pero yung Oo. pangalawang element, marami siyang nasaktan. Sa Marami nasaktan. point- Pero hindi pa rin siya humingi ng umanhin kahit man lang doon sa nasaktan. Well, bahala siya. Diba? Oo. It speaks volumes about her, Oo. not about us, sa mga teachers. Sa point po ng school policies, school administration, bakit po hindi nila nakokontrol ang ganitong mga senaryo? Well, I could not speak for Zamboanga, for Ateneo de Zamboanga, di ba? Yun nga po, ako din, ayaw natin yung pangunahan pa yung mga investigation, Pero to respond, to that question, kasi again, babanggitin ko po ulit, napakarami po ng mga factors kung bakit meron pong mga ganitong behaviors yung mga bata. Ang dami po yun. Kasi ang dami pwedeng maka-influence sa bata eh. Totoo. Diba? Yung kabarkada niya, yung nilalaro niyang online games, Yeah. yung pinapanood niya sa video sa YouTube or sa Netflix or whatever, yung kasama niya araw-araw, yung mga kasama niya doon sa tambayan, environment, yung nakakasama niya sa pagisimba, yung kung nagsisimba man siya, di ba? Yung magulang niya, yung mga kapatid niya, so ang dami. Yes. Tapos, syempre, going back, sir, doon sa inyong tanong, tungkol sa school, ba? Ang school natin kasi, yung mga pagkukulang din naman talaga, di ba? Maraming school, halimbawa sa atin, sa public schools po natin, wala man lang tayong mga bakod, wala tayong fence. Yes. O kahit sino pwede pasok. Oo, totoo. Kung meron mang bakod dyan, yung iba, walang gwardiya. O kaya kung merong bakod doon sa una, sa harapan, sa likod, wala. Kung may gwardiya man, iisa lang. At gabi lang nagbabantay. Totoo. So anong mga nagbabantay? Teacher pa din, PTA, barangay tanod, di ba? Mga JO ng mga local government units. O wala rin tayong mga guidance counselor. Wala tayong mga guidance counselor. Walang maayos na I would say na guidance and counseling program tayo sa schools. At least and especially sa mga public. Pero this adds another layer to the complexity of this matter po, Why? Kasi ang Zamboanga, ang Ateneo de Zamboanga is very much different from a usual public school. Yeah, From a that's typical correct. public Correct. school, di ba? Yeah. May guidance counselors dyan, Yeah, sigurado. Ateneo yan, Mga pari oo. nga ang mga nandyan di ba? Totoo po. Mga madre perhaps, di ba? O may gwardiya dyan. Meron diyang mga ang environment dyan, kadalasan yung mga estudyante dyan, di naman po natin minamalit ang public 25 schools, nga diba? daw yung security nila, Sir Bench. Yeah, exactly. Meron silang mga gwardiya, etc. Di ba? Oo. Pero nangyari pa rin to. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, napaka-complex ito. And perhaps, baka nandun, kasi mag-edisar yan, magbabari, doon sa mga individuals. Di ba? Kung paano tinatanggap ng mga individuals yung nangyayari. Especially at this very delicate stage ng mga bata. Di ba? Yes, tama. Adolescent period. Diba? So, pinakailangan po natin. Kaya nga ako, hanggat maaari, ayaw nating talakayin yung case ng bata kasi we're not expert
on that particular matter, di ba? Yes. At ako, I would lead them, no, to the experts in psychology, di ba? Oh, yes. At kasama po, yun yung ang pinopropose. Dapat kasama po yung mga psychologists, no? Kasama po yung mga child development experts, diba? Totoo Yung mga yan. guidance counselors, di ba? Kasama sila sa pag-formulate po sana ng mga policy at mag-analyze. Mag-analyze at after that, saka tayo maggawa ng mga recommendations, di ba? Kasi yung ginagawa po sa Senado, di ba, mas nakatuon yan doon sa policy, di ba? Mas baka nga minsan ma-politicize pa, di ba? Kasi naka live stream yan, po. Oo. So iniiwasan nga sana natin na pag-isapan, pero may live stream pong investigation sa Senado, di ba? So yun po, sana ganong approach dapat yung gawin natin, whole of society approach. Sir Benjo, sa tingin niyo ba nagkaroon talaga ng pagkukulang yung mga eskwelahan, yung DepEd, dahil nangyari na sa Tacloban, then naulit na naman ngayon sa Nangyari Zamboanga. sa private. Oo, sabi nga, dapat hindi na maulit, no? Tama na yung nangyari sa Well, alam Tacloban, nyo, pero sinikap din meron na naman naman po yan. in fairness, no, sa Oo. ating Department of Education right after the Tacloban incident, di ba? Oo. Nag-beef up ng security yan, ngayon, humingi pa nga ng mas mataas na budget for security guards kasi na-realize, di ba? Yun yung sinasabi ho namin, walang bakod, walang gwardiya, di ba? Oo. Ngayon, at least meron ng mga ginagawa. Tumulong yung mga barangay, tumulong yung mga pulis, tumulong yung mga Oo, LGUs that's natin good. Oo. to secure our schools, at least sa mga public school. Oo. Ano po, no? At ngayon naman, private school naman itong Yes. isang nangyaring case, di ba? So definitely po, no, hindi ko naman sasabihin na walang pagkukulang. Meron po talaga, di ba? At yung Oo. pagkukulang po na yan ay talagang embedded, no? Dating-dati pa yan, Dating-dati pa yan. Kulang talaga tayo, no? So meron po tayong ganito. Well, isa pa palang ginawa ng DepEd, nagkaroon ng active shooting drill, no? Oo, Right after that, diba, na pinaliwanag, parang ako nga, medyo nagdadalawang puso ko dyan dahil pag may active shooting drill, parang subconsciously tinuturuan mo yung mga bata, no? Parang sinasabi mo sa mga bata, baka biglang may mamaril sa atin. Correct, Parang gano'n, oo. parang nanonormalize, no, yung Totoo, gano'n, no? Pero oo. na-realize ko din, baka Hindi ang- lang, ang Sir trato naman Benjo, natin hindi lang dito sa part sana. ng mga estudyante, of course, sa part ng mga magulang. Hindi ba? Tama po. Di ba? Alam mo yung psychological effect po niyan, di ba? Totoo Pero yun. siguro ganito na lang, Ma'am Lisa, ang pagtrato mo na lang dyan, parang tinuruan mo lang yung bata ng self-defense. Tinuruan mo lang siya ng martial arts for self-defense. That's because you are anticipating, no, Yeah. that someone will hit you, di ba? But of course, if ever, no, that someone will hit you nga. Pero wala will daw attack pong you, sinasanto at least, ang baril Kahit Yeah. ng Opo. self-defense. Kaya nga ang mangyayari dyan, paano ka Oo. dumapa, paano ka yumupo, paano Yes. maiwasan, po, Oo. mga ganun. Paano ka tatawag ng tulong, mga ganun na lang. Oo. Sir Benjo, Yes. paano po ang Opo. public school, no? Particularly itong public school, paano makaka-adapt sa mga ganitong circumstances? Ano ang mga pagbabago ang dapat yun gawin? din talaga, no? Yun din talaga yung isang gusto namin dito i-put forward. Tama yan, pag nag-usap po tayo ng public school system, isang pwede natin gagawin po dyan talaga, di ba, ay mabaan yung class size, no? Kung kaya natin gawin 30 lang, no, ang mga mag-aaral, no, maximum, no, sa high school, no. So sa elementary mas mababa pa dapat, di ba? Sa kinder to grade 1, grade 3 dapat mas mababa pa, 15, halimbawa, di ba? Yeah. Pag ganun po, no, unang-una mami-minimize yung interaction ng mga bata dahil kakaunti lang sila, di ba? So most likely, no, hindi sila masyadong iingayan, hindi mag-aagawan sa electric fan, hindi mag-aagawan sa atensyon ng teacher. Lahat sila ay pwedeng kausapin ng teachers individually. Mas makikita ng teacher yung mga bagay, no? So, kung may mga red flags, di ba? Yung behavior nila, yung mga pagbabago sa behavior. If ever there is a problem, no? In terms of behavior, the teacher, no, would actually, no, consider, no, yung kanilang mga intervention, no, na dapat gagawin po sa kanila. No, yun yung isa, no, strategic po yan, ano. So, and of course, kailangan talaga natin ng mga mental health professionals sa schools. Yeah. Schools Sir po Benjo, natin. Kasama best din, no, partner, kasama din Jerome. yung Oo. binabanggit natin kanina na security. Yeah, Sir Muna Benjo, tayo. Yes, po. I think you will agree with me. It's not just the teachers but also the parents. Of course naman. No? The parents Yes also. po. Kasi Lahat po tayo alam nyo, actually. sa mga reklamo rin ng mga teachers, yung pagdidisiplina sa mga anak nila, ipinapaubaya nila sa mga guro.
ay ang disiplina ng sisimula sa bahay. Oo. Katwiran kasi lack of time, nag-working, pareho, Hindi, both parents. no? magulang Oo. ka trabaho mo yan. Totoo. Hindi, pananagutan mo anak mo. 'Di ba? So Opo. tsaka isa pa pala Sir Benjo, naintindihan namin kayo kasi nagtuturo kami ni Ed although sa college kami. Ang daming paperworks ng mga teacher. Paperworks, no, Tama po. administrative. Mag-focus, dapat ang teacher talaga nakafocus sa pagtuturo. Less ang paperworks, less ang admin work. Tama po, tama. Tama. Actually, yun din yung isa sa aming mga demands no, sa DepEd. Kasi, alam mo, sa ibang bansa, talagang turo lang. Pag sinabing teacher, magtuturo ka lang. Oo. No, yun naman talaga ang pinag-aralan natin. Correct. Hindi naman natin pinag-aralan na gumawa ng sandamakmak ng mga papel nung nag-aaral tayo sa College of Education, di ba? Oo. Kaya po yan yung mga bagay po no, damakmak na papel sabi ko nga, marami ayaw na magturo. No? Exactly, di ba? Exactly. Oo. No? Kaya Sir nga sabi Benjo, ko po, siguro no, gusto ko po. talagang strategic po dapat yung approach. Oo, siguro Yes, Ma'am panghuling Lisa. katanungan ko kay Sir Benjo. Balikan ko lang yung kay Yusek Claire. Hindi nyo hiniling na sorry siya, mag-apology siya. Pero nag-usap na po ba kayo sa inyong grupo? Ano po ang plano nyo? Meron po ba kayong position Well, paper? kami po, Hihilingin nyo yung kanyang yes. resignation? Hindi rin po, no? Kasi what's the help of asking for the resignation, no? That would help perhaps no, politically. Oo. Kasi it would put pressure no doon sa Malacanang or pero sino ipapalit naman sa kanya? Diba? Alter ego of the president ang Correct. spokesperson. Diba? Kaya dapat ang presidente mismo makita niya no nakakatulong ba sa kanya kanyang spokesperson o hindi. Diba? Yun mas yun yung challenge namin. Actually ang aming challenge ngayon, Ma'am Lisa, Yes po. for the president to speak up, for the president no to state no his ideas no dito po sa issue po na to. Diba? Kasi baka naman magkaiba sila. And kung ako rin naman ng presidente, that's the first thing I would do. Diba? I would clarify. Sasabihin ko, hindi, si Auntie Claire, talaga namang passionate lang siya, ganito siya, no? But, pwede kasi yung president, no? Pwede yung president mag-apologize, no? For, in behalf, In no? behalf. Of his spokesperson, diba? Kasi take note, diba? Spokesperson nga eh. Gagawin po So, ba lahat ng ng presidente sabihin ng yun, Sir spokesperson. Benjo? Well, hindi rin natin alam, di ba? Pero ako, kaya nga ayaw kong hingin dahil baka naman mapahiya tayo, di ba? Pang-islabin tayo, kagaya ng pang-islab ni Auntie Claire. Di ba? May mga ganun. But of course, we will say that in our statement po, no? Dito sa actually, sinabi na namin yan, no? The other day, nung nagsabi si Auntie Claire na hindi siya mag-sorry, no? Sinabi na namin yan, no? Na dapat yung presidente magsalita na. Not to kumbaga not to apologize for his spokesperson, not to clarify things. Okay. At kami lastly siguro, kami willing naman kami sa usapan. No, willing naman kami makipag-usap kahit makipagkwentuhan, makipagkapihan kay Auntie Claire, di ba? Ano naman hindi naman kami masamang tao, di ba? Hindi naman kung kami ay nasaktan, kami ay nagalit, nag-state kami ng concern no, dito sa sinabi niya, no? That doesn't mean naman na gusto na namin siyang ipako sa krus, di ba? Ang gusto po Yes. natin dito ay mapag-usapan, no? Para lang once and for all, let's move on from this mess, no? At bumalik tayo doon sa issues na substantial. And that issue is, of course, no, paano natin ma-secure ang eskwelahan natin at hindi na maulit ang mga ganito pong pangyayari. With that, Sir Benjo, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Magandang hapon po. Yes po. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Lisa. Sir. Thank you po.